Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lorena. 37 years old na sa ngayon at nakatira ngayon dito sa Baysa, Quezon City. Isa ako sa mga tagahanga ninyo at pinapangarap ko talaga na maitampok ang kwento ko sa inyong programa, sa radyo man o sa YouTube. Siya nga pala ang nilalaman ng istorya ko ay tungkol sa amin ni na Gerardo. Papa Dudut, nung dumating si Gerardo sa buhay ko, ay alam kong siya ang lalaking para sa akin. Pero noong mga panahong iyon ay may boyfriend na ako, si Leonardo. Hindi ko naman mahiwalayan si Leonardo dahil na rin siguro sa awa at sa utang na loob. Marami kasing naitutulong sa akin si Leonardo. At nakakahiya naman kung basta-basta ko na lamang siyang iiwanan. Kaya nga no choice ako noon, kundi ang pagsabayin ko sila ni Gerardo. Napansin ko na minsan ka na lang mag-text sa akin. Hindi ka na katulad nung dati. May ka-text ka ba na hindi ko alam? Tanong sa akin ni Gerardo. Kahit na hindi niya sabihin, ay bakas ko sa boses niya ang labis na pagtatampo. Samantala'y nakaramdam naman ako ng matinding kaba sa sinabing iyon ni Gerardo. Sorry, pasensya ka na kung naging madalang na yung pagte-text ko sa'yo. Kasi madalas sirain ni mama yung cellphone ko pero wala akong ibang ka-text. Pagsisinungaling ko sa kanya. Ngunit malakas ang kutob ni Gerardo. At nahirapan talaga akong paniwalain siya. Talaga Lorena? Hindi ba kayo textmates ni Leonardo? Panunubok niya sa akin. Ano ka ba naman? Pinagdududahan mo ba ako? Okay? Para sa ikaluluwag ng loob mo, hindi na ako nagte-text sa ex-boyfriend ko, kaya huwag ka nang magselos pa. Sabi ko kay Gerardo. Oo, Papa Dudut. Ang sabi ko noon sa kanya ay ex-boyfriend ko si Leonardo. Kahit na hindi, nagpatuloy naman siya sa pagselos. Hindi ko maiwasan na hindi magselos diyan sa ex-boyfriend mo. Hindi sa insecure ako. Pero hindi ko maiwasan ang maasar at magalit lalo na't hindi mo matanggal-tanggal sa cellphone mo yung mga litrato niya. Pag-amin niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Teka, pinakailaman mo yung cellphone ko? Tanong ko ulit sa kanya. Hindi ko maitago noon ang kaba at disappointment sa kanya. Pasensya ka na. Kung pinakialaman ko yung cellphone mo nang walang paalam. Ayun, nakita ko yung mga litrato ninyo ni Leonardo. Bakit hindi mo pa binubura yung mga yon? Ilang buwan na kayong wala. Tapos heto pa. Isa pa sa pinagseselos ko. Bakit patuloy pa rin ang pakikipag-text mo diyan kay Leonardo? Bakit ka pa nakikipag-communicate diyan sa ex mo? Para ano pa? Question niya sa akin. Sa puntong iyon ay huminga na lamang ako ng malalim. Sige, para matigil na yung pagseselos mo, buburahin ko na ang lahat ng litrato namin ni Leonardo sa cellphone ko. Papalitan ko na rin ang SIM card ko para hindi na niya ako matext. Paniniguro ko sa kanya. Alam mo Lorena, kung gusto mo talagang burahin niya mga pictures ninyo ng ex mo, matagal mo nang ginawa. May pagtatampong wika pa rin sa akin ang second boyfriend ko. Pagtataguan pa ba natin ito Gerardo? Gusto mong mag-away pa tayo? Bago tayo pumunta sa mga magulang ko? Naiiritang tanong ko sa kanya. Lorena, tapatin mo nga ako. Mahal mo pa ba yung ex mo? Diretsang tanong niya sa akin. Pero hindi ko yon sinagot. At sa halip ay sinalubong kami ng mama ko. Mainit namang tinanggap ni mama si Gerardo. Pero kapansin-pansin na nag-usap silang dalawa ng masingsinan habang nagtungo ako noon sa banyo para umihi. Hindi ko masyadong narinig ang kanilang usapan. Pero isang bagay ang sigurado ako. Ang pinag-uusapan nila ay ako. Hanggang sa nagpa siyang umuwi na noon si Gerardo. Siyempre, hinatid ko ang aking second boyfriend hanggang sa labas ng bahay namin. Lorena, hiwalay na ba talaga kayo ni Leonardo? Seryosong tanong niya sa akin.
Sinabi sa akin ng mama mo na kayo pa rin ni Leonardo at saka dinala mo raw pala siya rito noong isang linggo. Mahina na may kirot na wika ni Gerardo sa akin. Sinubukan ko pang magpalusot noon. Hindi alam ni mama na break na kami ni Leonardo. Kaya niya siguro nasabi na kami pang dalawa. At saka tungkol naman noong isang linggo. Oo, kasama ko nga siyang pumunta rito. Pero hindi bilang girlfriend, kundi bilang kaibigan lang. Binisita kasi ni Leonardo si Eric kasi magkaibigan sila. Sa totoo lang Lorena, hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung sinasabi mo. Wika niya sa akin. Lorena, pinayuhan ako ng mama ko na makipaghiwalay na sayo. Sabi pa niya sa akin na siyang nagpanginig sa buong katawan ko. Sinabi niya yon sayo, hindi ako makapaniwala ng mga sandaling iyon. Mabait daw akong tao. Kaya ayaw niya akong masaktan. Hindi raw niya kukonsintihin yung ginagawa mo sa akin. Sabi pa ni Gerardo sa akin. Nakaramdam ako ng kaba at hiya sa aking sarili. Sinubukan ko pa noong mag-alibay sa kanya na nagsisinungaling si mama. Pero hindi naniwala si Gerardo sa akin. Disappointed ako sa iyo, Lorena. Akala ko iba ka sa mga babaeng nanloko sa akin. Yun pala, isa ka rin pala sa kanila. Iyon ang masakit. Sabi ni Gerardo sa akin. Bago kami tuluyang nagkanya-kanya. Papadudot naghiwalay kami ni Gerardo. At iyon ang pinakamasakit na parte sa buhay ko. Pero wala akong sinisisi, kundi ang sarili ko. Dahil alam ko na sa simula pa lamang ay mali na ako. Pinakawalan ko si Gerardo. At pinagtiyagaan ko na lamang na mahalin si Leonardo. Papadudot. Pangit mang pakinggan ang salitang pinagtiyagaan. Pero iyon talaga ang ginawa ko. Lumipas pa ang isang taon. At sinikap ni Leonardo na pasayahin ako. At kahit na alam pa niya ang tungkol kay Gerardo, ay hindi siya nagalit sa akin. Bagos ay minahal pa niya ako. Na umabot pa sa puntong nagplano na kaming magpakasal. Alam mo Lorena, nagpapasalamat ako sa iyo kasi minahal mo ulit ako. Ako na siguro ang magiging pinakamasayang lalaki kapag nakasal na tayong dalawa. Ikaw ba? Excited ka na rin ba sa nalalapit nating kasal? Sabi sa akin ni Leonardo. Habang kitang-kita ko sa kanya ang labis na kasabikan na makaisang dibdib ako. Oo, excited na rin ako. Malungkot kong sabi sa kanya. Bakit parang hindi ka naman excited? Una sa akin ang aking fiancé. Leonardo, may iniisip lang kasi ako. Katwiran ko na lamang sa kanya ng gabing yon. Pwede mo bang i-share sa fiancé mo? Wika pa niya sa akin. Napabuntong hininga lamang ako. Leonardo, pasensya ka na. Pero wag muna nating pag-usapan niyon. Dagdag ko pa. Alam mo, napapansin ko sa iyo. Simula nang tinanggap mo ang alokong kasal sa iyo, ay naging ganyan ka na. Lorena, tapatin mo nga ako. Sigurado ka na ba talaga na gusto mong may kasal sa akin? Seryosong tanong ni Leonardo sa akin. Sa puntong iyon ay nagpasya akong ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Leonardo, naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko sa iyo. Narealize kong hindi pa pala ako handang magpatali sa iyo. Hindi naman naimik agad si Leonardo sa sinabi ko. Pero bakit? Sabi mo mahal mo ako. At ako ang gusto mong mapangasawa. Pero bakit bigla ka na lang naguluhan? Iyon ang mga tanong niya na naghahanap ng kasagutan sa akin. Si Gerardo ba ang dahilan? Mahal mo pa rin ba siya? Maya-maya dugtong na tanong niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng pag-uusig ng aking konsensya at naiiyak na umamin sa aking fiancé. Leonardo, sorry. Tama ka. Aaminin ko mahal ko pa rin si Gerardo hanggang ngayon. Matagal ko nang alam yan. Hindi ako manhid, Lorena. Sa isang taong relasyon natin, alam ko na mahal mo pa rin siya kahit na ako ang kasama mo sa mga lakad. Alam ko na hindi ako ang nasa isipan mo, kundi ang lalaking yon. Kaya nga nagseselos ako eh. Pero bakit ba hindi mo siya makalimutan? Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Ano bang binigay niya sa iyo? Kaya ganun na lamang ang pagmamahal mo sa kanya?
Damang-dama ko noon ang sakit sa boses niya. Ipospone na lang muna natin ang kasal. Iyon ang aking naging desisyon. Sa halip na sagutin ko pa ang tanong ni Leonardo, kapag kasi sumagot pa ako, alam kong lalo lamang siyang masasaktan. Sige, kung yan ang gusto mo, pero hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Baka kasi magbago pa ang isip mo. Naiiyak niyang sabi sa akin. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako ng mahigpit. Lorena, sobra kitang minahal. Kaya ganito na lang ang nararamdaman ko ngayon. Sa totoo lang masakit ito para sa akin. Kaso, anong magagawa ko? Hindi naman kayang diktahan ang pusong nagmamahal. Hindi ba? Hindi naman ako nakaimik kaagad dahil aaminin kong sobra akong naawa noon kay Leonardo. Masyado kasi kitang minahal at wala akong tinira sa sarili ko. Kaya heto ako, Lorena. Ginawa na kitang langit at sayo lamang umiikot ang mundo ko. Kaya nga daig ko pa ang sinaksak sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa ngayon. Pagpapatuloy pa ni Leonardo sa akin. Hindi rin kami naghiwalay ni Leonardo at pinagpatuloy ko pa rin ang pakikisama sa kanya hanggang sa ikasal nga kami. Ginawa ko iyon dahil na rin sa wala na akong choice. At ayaw kong makagalit ang mga magulang ni Leonardo na naging mabuti naman sa akin. Papa Dudut, naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Leonardo, pero sa una lang pala. Dahil lumipas ang panahon ay nagbago din siya at naging masamang asawa. May nakapagsabi sa akin na madalas kayong mag-away ni Leonardo. Masinsinang sabi sa akin ni Mama. Isang araw habang sinasamahan ko siyang magluto noon sa kusina, napabuntong hininga na lamang ako. Opo ma, madalas po kaming magtalo dahil sa selos. Pero ayos na po kami ngayon, inform ko sa kanya. Alam ko namang hindi mo mahal si Leonardo. Naapilitan ka lang pakasalan ng lalaking yon. Sabi sa akin ni Mama. Hindi ako nagsalita. Totoo kasi ang sinabi ni Mama. Hindi ko mahal ang aking asawa. Si Gerardo ang mahal mo, hindi siya. Hindi ba? Pagpapatuloy pa niya. Hindi pa rin ako kumibo noon sa pananahimik at reaksyon ng mukha ko. Malalaman na ni Mama ang katotohanan. Sana si Gerardo na lamang ang pinili mong mahalin. Sa totoo lang ay ayaw ko kay Leonardo para sa'yo. Pero wala kaming nagawa ng tatay mo kasi mapilit ka. Pero kahit minsan ay hindi kami nagtiwala dyan sa lalaking yon. Sa puntong yon ay nilabas na ni Mama ang totoo niyang saloobin sa asawa ko. Nagtaka naman ako sa sinabing yon ni Mama. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko pa sa kanya. Ngunit dumiretso lamang ako kay Mama. Mama, hiwalayan mo na yang si Leonardo hanggat maaga pa. Bakit niyo po ba ako pinaghihiwalay kay Leonardo? Meron po ba kayong alam na hindi ko alam? Kompronta ko na sa kanya. Alam mo kung ano ang ginawa ng magaling na lalaking iyan? May kabit lang naman ang magaling mong asawa. Iyon ang pasabog sa akin ng aking ina. Siyempre nagulat ako. Pero hindi ko kaagad napaniwalaan iyon. Teka, paano kayo nakakasigurado dyan? Usisa ko sa kanya. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Sa totoo lang, alam na ni Leonardo na nahuli ko siya. Ayon, nag-away kami. Sigurado ako na hindi niya iyon sinasabi sa iyo. Hindi ako kaagad nakapagsalita sa sinabi ni Mama. Hindi nga po niya sinabi iyon sa akin. Pero ma, totoo po ba yung mga sinasabi ninyo? Aaminin kong may kirot na akong nararamdaman sa aking puso na mga sandaling iyon. Mukha ba akong nagsisinungaling? Lorena, hiwalay mo na yang si Leonardo hanggat hindi pa kayo nagkakaanak. Kasi kung patuloy kang makikisama diyan, siguradong sasakit lang ang kalooban mo. Mauuwi rin kayo sa hiwalayan. Babala pa niya sa akin. Nanlumo naman ako sa katotohanang pinagtataksilan ako ni Leonardo. Hindi ako makapagsalita at hindi ko mapigilan ang aking pagluha dahil sa sobrang sakit. Makakaalis ka sa kanya, Lorena. Mawawala rin yung pagmamahal mo sa kanya. Sa oras na mahuli mo siyang may aktong
nagtataksil sa'yo. Lorena, matalino ka. Kaya gamitin mo yung talino mo sa pagpili ng lalaking kakasamahin at mamahalin mo. Pagkatapos ng revelasyong iyon ni Mama, ay nagpa siya akong harapin si Leonardo pag-uwi ko sa bahay. At tulad ng aking inaasahan, ay itatanggi niya ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinungaling siya. Galit na sabi niya sa akin. Hindi ko kabit si Rosana. Magkaibigan lang kami. Ang lakas mong mag-alibi kahit na buking ka na. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Leonardo, hindi magsisinungaling si Mama sa akin. Kaabit mo ang Rosana na iyon. Kumpronta ko sa kanya. Sa puntong iyon ay hindi ko na rin napigilang umiyak dahil sa galit. Sige, aminin ko sa iyo. Kaabit ko nga si Rosana. Bakit? Masama ba? Sarkastikong sabi ni Leonardo sa akin. Nagulat at nanlaki ang aking mga mata sa pag-amin niya sa akin. Para bang proud siyang ipangalandakan sa akin na may kabit siya. Sasampalin ko sana si Leonardo, ngunit agad niyang sinalag ang aking kamay. Huwag mo akong sasampalin bago mo ako saktan. Isipin mo muna kung ano ang pagkukulang mo sa akin. Alam mo Lorena, hindi naman ako manlalamig sa iyo kung hindi mo rin kagagawan. Hindi ako mangangabit kung ako lang ang mahal mo. Kahit ano pang idahilan mo. Hindi pa rin katwiran ng manloko. Naibulalas ko sa kanya sa sobrang galit. Bakit ikaw? Pinigilan ba kitang mahalin mo si Gerardo? Hindi naman. Hindi ba? Balik niya sa akin. Lorena, alam ko na mahal mo pa rin ang lalaking yon. Hanggang ngayon masakit yun sa akin. Pero tiniis ko ang lahat. Kaya ako naghahanap ng pagmamahal sa iba. Kasi hindi ko na kaya pa yung pagiging panakit butas. Sabi niya sa akin. Papa Dudut, hiwalayan mo na yung kabit mo Leonardo. Panakip butas ka man o hindi. Wala ka pa rin karapatan na mga bit. Kasi ako ang asawa mo. Kasal tayo. Giit ko sa kanya. Kung dati nagpapatira pa ako sa iyo. Pues ngayon, hindi ko hihiwalayan si Rosana. Kahit na ano pang mangyari. Pagmamatigas pa niya sa akin. Kung gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Total, yun naman ang matagal mo nang minimithi. Hindi ba? Paghamon pa niya sa akin. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Hindi Leonardo. Kahit na anong mangyari. Ipagpaglaban ko pa rin ang karapatan ko bilang asawa mo. Giit ko sa kanya. Papa Dudut, aaminin kong kasalanan ko ang lahat. Kaya naging ganoon si Leonardo. Dahil sa patuloy pa rin ang panlalamig ko sa kanya. Dahil nga si Gerardo ang mahal ko. Pero sa kabilang banda, ilang taon na kaming walang komunikasyon ni Gerardo. Kaya nag-decide na lamang ako na kalimutan ang kahibangan ko kay Gerardo. Samantala, ewan ko ba kung bakit ng mga panahong iyon ay pinaglaban ko pa ang karapatan ko kay Leonardo bilang asawa niya. Kahit na hindi ko naman siya lubos na mahal. Siguro'y dahil sa pera. Oo. Pangit mang pakinggan, pero marami kasi kaming naipundar ni Leonardo. Kaya ayaw kong mawala lang yon dahil lamang sa isang kabit. Kaya nga Papa Dudut, isang palaban na asawa ang humadlang sa kanila. At ipinaglaban ko kung ano ang alam kong pag-aari ko. Papa Dudut, hindi nagtagumpay ang kabit ni Leonardo sa pagkamkam ng mga ari-arian namin ng asawa ko. Pero sa kabila ng paglaban ko ay hindi ko na hinangad pa ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Hinayaan ko na lamang si Leonardo. Basta wag lang siyang lulustayin ng pera para lamang sa babae. Samantala, isang araw ay naisipan kong isearch si Gerardo sa Facebook at iyon nga nakita ko siya. Doon ay hindi ako nagdalawang isip na makipag-chat sa kanya. At doon na nagsimula ang komunikasyon namin na nauwi sa madalas naming pagkikita. Hanggang sa isang araw, isang pag-amin ang aking ginawa. Mahal pa rin kita Gerardo. Pag-amin ko sa kanya. Nagulat siya sa aking sinabi. Pero paano na si Leonardo? Kasal kayong dalawa. Pag-aalala niya. Aaminin ko sa iyo na mas mahal kita kaysa sa asawa ko.
Ang totoo nga niyan ay hindi ko naman minahal si Leonardo. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ikaw, wag mong sabihin sa akin na lipas na ang nararamdaman ko para sa iyo. Panunukso ko sa kanya. Sige, aaminin ko na mahal din kita. Kaso'y nagdadalawang isip ako kung pupursigihin ko ba itong nararamdaman ko para sa iyo. At ayaw mo na ba ang dahilan? Sabi niya sa akin. Ayaw kong manira ng pamilya. Ayaw kong maging dahilan para magkahiwalay kayo ng asawa mo. Ayaw ko na ako pa ang maging dahilan ng malaking problema mo sa buhay. Sabi pa niya sa akin. Pero Gerardo, kung pipigilan natin, magdurusa lang tayo. Insist ko sa kanya. Hindi ko kailanman minahal ang asawa ko, Gerardo. Kung ganun sana hindi mo na lang siya pinakasalan. May bakas ng panghihinayang ang boses ni Gerardo nang sabihin niya yon sa akin. Parang hindi ko siya pakakasalan. Iniwan mo ako noon, Gerardo. Sobra akong nasaktan sa ginawa mo sa akin. Nakipaghiwalay ka sa akin nang hindi man lang inaalam ang totoo. Paalala ko sa kanya. Oo, maaring pinagsabay ko kayo ni Leonardo noon, pero ikaw ang nakatakda ko sanang piliin noon. Kaso iniwan mo ako kaya naging panakip-butas ko na lamang si Leonardo. Ang sabi ko pa sa kanya. At ako pa ngayon ang pinapalabas mong may kasalanan. Umiling ako bilang sagot sa kanya. Hindi sa ganon, Gerardo. Maaring nagkamali ako. Pero dati ko na yung pinagsisihan. Bigyan mo naman sana ako ng isa pang chance. Pakiusap. Iyon ang sabi ko sa kanya. Para lamang kumbinsihin siyang ipaglaban ang pagmamahalan naming dalawa. Papa Dudut. Pinaglaban ko ang pagmamahal ko kay Gerardo. Pero nabigo ako. Dahil ayaw talaga ni Gerardo. Pero sa kabila noon ay hindi ako nawala ng pag-asa. At patuloy ko siyang kinulit. Yun nga lang ay kasabay din noon ang panggugulo sa kanya ng asawa ko. Kaya hindi makuhang makipaglaban sa akin ni Gerardo. Dahil siguro sa takot na ma-involve sa kaguluhan. Samantala, isang araw ay isang desisyon na ang ginawa ko. Natatapos sa lahat. Bakit ka ba ganyan kung makatrato sa akin, ha, Lorena? Parang hindi mo ako asawa, ha? Sabi sa akin ni Leonardo. Minsan nang kumprontahin namin ang isa't isa dahil sa pananakit na ginawa ng asawa ko kay Gerardo. Sana hindi na lang kita pinakasalan. May pagsisising sabi ko sa kanya. Sa puntong iyon ay umiyak na sa harapan ko si Leonardo. Sana nga hindi mo na lang ako pinakasalan. Kung ganito lang pala ang aabutin ko sa iyo. Sana hindi mo na lang ako nakilala. Napakasama mo, Lorena. Bakit? Anong meron ba sa Gerardo na iyon na wala sa akin? Binigay ko naman sa iyo ang lahat Nagpakabuti akong asawa sa iyo. Minahal kita. Hindi pa ba sapat iyon para mahalin mo rin ako? Maawa ka na sa mga sarili natin. Palayain na natin ang isa't isa. Ang sabi ko sa kanya. Ngunit nagmatigas pa rin si Leonardo. Sige, pagpatuloy mo yang pangangabit mo. Pero sinasabi ko sa iyo, Lorena, gagawin kong miserable ang buhay ninyo ni Gerardo. Hindi ko kayo titigilan. Pagbabanta pa niya sa akin. Sige, gawin mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Paghamon ko pa sa kanya. Nang tangkain ko siyang lalayasan, ay agad niyang hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Siyempre nagpapalag ako noon. Kung aalis ka, mag-iiskandalo ako. Ilalabas ko ang mga baho mo. Pagbabanta niya ulit sa akin. Ilabas mo. Sino ang magmumukhang kawawa? Ikaw. Sasabihin nila ang napaka-desperado mo. Galit na sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay tuluyang ko na nga siyang hiniwalayan. At iyon nga, Papa Dudut. Si Leonardo naman ang nanggulo sa amin ni Gerardo. Ako naman ang nagmadyang magtaksil. Oo, Papa Dudut. Nagkaroon kami ng relasyon ni Gerardo at kung ano yung ginawa ko dati kina Leonardo at sa kabit niya ay ginawa rin sa akin ang asawa ko. Ginalo kami ni Leonardo at pinagtangkaan pa ang buhay. Kaya hindi katakatakang isang araw ay susuko na lamang si Gerardo sa relasyon namin. Lorena, nakokonsensya na ako. Ibang klase na ang asawa mo.
Nangangamba ko na baka pati ikaw ay pagtangkaan niya. Hindi kakayanin ng konsensya ko na may mangyari sa iyo na masama. Lorena, mahal na mahal kita. Kaya ayaw kitang mapahamak. Kaya nga nakapagdesisyon na ako, panimula ni Gerardo. Habang ako nakakaramdam na ng kaba. Habang binabanggit niya ang mga salitang yon. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo, Lorena. Pagpapatuloy pa niya sa akin. Pero mahal kita, Gerardo. Pakiusap naman. Halos magmakaawa ako sa kanya. Nabawiin niya ang kanyang sinabi. Lumayo ka na sa asawa mo. At lumayo ka na rin sa akin. Kapag nalaman kasi ni Leonardo na magkasama tayong dalawa, hindi niya tayo titigilan. Hindi niya tayo patatahimikin. Sabi pa niya sa akin. Sa puntong iyon ay nakaramdam na ako ng disappointment sa kanya. Duwag ka, Gerardo. Naibulalas ko. Oo, duwag nga siguro ako. Natatakot ako. Kasi hindi sa lahat ng oras may pagtatanggol kita laban sa mga taong nananakit sa'yo. Lorena, sana mapatawad mo ko. Malungkot niyang sagot sa akin. Hindi ko naman napigilang umiyak pagkatapos noon. Masakit ito para sa akin, Lorena. Pero para din sa'yo ito. Sana maintindihan mo ako. Ang sabi pa ni Gerardo sa akin. Gerardo, please. Huwag mo naman akong iwanan. Pagmamakaawa ko noon sa kanya. Ayusin na muna natin ang mga gusot sa buhay natin. Kapag ayos na, saka natin ipagpatuloy ang lahat. Final na ang desisyon ni Gerardo noon. Papa Dudut, sabihin mo na kasi kung hindi mo na ako mahal. Hindi yung puro kapalusutan. Ano? Kasi kung talagang mahal mo ako, magkasama tayong lalayo sa asawa ko. Iisang tao lang si Leonardo. Kaya natin siyang labanan. Kaya hindi katwiran na natatakot ka para sa seguridad ko. Mas magiging ligtas tayo kung magkasama tayong dalawa. Katuwiran ko sa kanya. Lorena, naguguluhan na kasi ako. Kaya ko gustong lumayo muna para pag-isipan tong mga nararamdaman ko. Pag-amin niya sa akin. Yan, ang hirap sa'yo. Paasa ka. Hindi mo na lang ako direktahin. Hindi mo na ako mahal. Ang sabi ko sa kanya. Habang nagtataas ako ng boses. Hindi na ako sigurado kung mahal pa rin kita. I'm sorry. Yun ang sabihin mo. Hindi yung puro alibi ka pa. Sige, kung yan ang gusto mo, maghiwalay na tayo. Akala ko pa naman, Gerardo, paglalaban mo ko. Nagkamali ako. Nagsayang lang ako ng panahon sa'yo. Galit na sabi ko noon kay Gerardo. Pagkatapos noon ay nagpasya na akong palayain siya. Papa Dudut. Iyon ang simula para kalimutan ko na si Gerardo. Kaya tinanggap ko na lamang ang lahat. Hindi na siya nagpakita pa sa akin pagkatapos noon. Samantala ay hindi ko na rin binalikan pa si Leonardo at tuluyan na kaming naghiwalay. Sa ngayon ay nasa bahay ako ng mga magulang ko dito sa Baysa. Malungkot pa rin ako dahil hindi pa lubusang naghihilom ang mga sugat ko. Pero alam ko na darating din ang araw na makakalimutan ko ang lahat at gagaling din ako. Papa Dudut, heto lamang ang maibabahagi ko sa inyo sa ngayon at sana'y mabasa nyo ito. Muli, thank you and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Lorena.